Diba? Once na hindi ka nag-grow. Tandaan mo, ang results, diba, is the byproduct ng growth mo ngayong 2026. Ang tanong, nag-grow ka ba? Ang tanong, gusto mo bang mag-grow? Marami po sa labas gustong yumaman, ayaw baguhin ang mindset. Marami sa labas gustong yumaman, diba, ayaw baguhin kung paano mag-isip. Diba? Ang gusto lang yumaman, kaya for the longest time, kahit gustong yumaman, hindi yumayaman. Bakit? Hindi binabago ang? Sabi nga ni Chingitan, di ba? Your way of thinking will dictate the way of your life. Kung paano ka daw mag-isip, magiging ganun din daw yung takbo ng buhay mo. And tonight, we are blessed. Sabi mo nga, I am blessed. Ask me why? It's because isa po sa mga pinakamalupit na mentor sa industriya, mapapakinggan nyo ngayong gabi. Naniniwala ba doon? Guys, tanda mo, sabi ko nga, meron akong isang ginawang video, no? Sabi ko, this 2026, if you want to be successful in life, gusto mo malaman, gusto mo paano mag-level up ang buhay mo ngayong taon? Yes! Gusto mo? Yes! This 2026, kailangan, para mag-level up ang buhay mo, kailangan pipiliin mo kung sino yung pinapakinggan. Diba? Kailangan pipiliin mo kung sino yung mga sinasamahan mo. Ang tawag po doon, inner circle. Ibig sabihin, kung sino na yung lagi mong nakakasama, lagi mong nakakakwentuhan, it will dictate your future or yung life mo ngayong 2026. Sabi, pagka merong lagi mo daw kasama, puro baon sa utang, aray ko! Diba? Kunyari, may utang ka, tapos lagi mo kakwentuhan, puro may utang din. Matatapos mo ba utang mo this year? Kunyari, gusto mo magkakonsye ngayong taon. Tapos sa mga kasama mo, lagi nag-commute. Magkakakonsye ka ba? Gusto mo maging milyonaryo this year, tapos sa mga kasama mo, hindi mga milyonaryo. Tama ba? That's why you need to be particular kung sino ang mga sinasamahan at pinapakinggan mo. And we are blessed tonight. Ask me why? Yung mapapakinggan mo, mahigit 20 million pesos na po ang kinita sa industry. And alam mo, mas nakaka-excite pa. Ask me why? Kilala niyo mo ba yung top 1 ng Dubai? Kilala niyo? Sino? Si GM Prewingo. Tama ba? GM Prewingo po is one of the top performer, top leader ng buong House of Franchise at ng JC. Kung hindi po ako nagkakamali, $1 million club na si... Tama ba? Tama, no? Si GC, sa mga bago po natin, si Coach Prewingo is kumita na po ng more than 60 million pesos. Grabe! Sa Dubai po ito naka-base. So sila po yung mga pinaka-top leaders or franchisee po ng JC. Ito po matindi. Prewingo is one of the back-to-back top 1 po ng buong JC at buong House of Franchise. Hindi lang po sa Dubai, kundi sa buong JC World. Tama? Ito po malupit. Yung Prewingo po, kaya merong Prewingo na top 1 at kumita na ng halos 100 milyong piso. Yung nag-create doon sa Prewingo at nag-mentor, yun po yung speaker natin ngayon. Ibig sabihin, kapatid, hindi lang ito basta kumita ng multi-million, gumagawa ito ng multi-millionaire. Ang tanong, sino gusto maging multi-millionaire? So, ibig sabihin, kapatid, kung gusto mo talaga mag-level up at talagang ma-achieve lahat ng goals mo ngayong taon, ito yung pinakatamang taong papakinggan mo ngayong gabi. Yes! Tama? Yes! I strongly suggest, kapatid, iaalaw na kita. Pag meron kang katabi tapos nagdadaldalan, iaalaw kita, sikusikuhin mo ng konti. Pag may katabi ka, medyo nag-Facebook, pwede mong pitikin yung cellphone. Tama? Bakit? Kapatid, tanda mo yung sasabihin nito, baka mamaya yung pinakamalupit na sasabihin niya, yun yung magpamayaman sa'yo, hindi mo napakinggan. Kasi ang napakinggan mo yung
Di ba? Oh. Oh, di ba? Ready ka na ba? Naniniwala ka ba na your energy is your currency? Sa Tagalog po, kung gano'n daw kataas ang enerhiya mo, gano'n din daw karami ang pera mo. Oh, tingnan mo yung katabi mo, kung ba maraming pera? Oh, di ba? Tandaan mo, kung gano'n kalaki ang gusto mong kitain ngayong 2026, kailangan gano'n din kataas ang energy mo! And syempre guys, hindi natin papatagalin. Our speaker for tonight, isa sa mga pinakamalapit na coach at mentor sa industriya. He's been in the industry for 18 years. Isipin mo, 18 years. And guys, this is a millionaire mentor, a former graphic designer. Diba? Matindi to. And syempre, ang isa sa mga pinaka-legend sa buong JC. Bago natin tawagin, please watch this video. Oh, wala na upo. Let's go. Tayo na natin yan. You know? Let's go! Let's get it on! Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Yeah! Guys, magigay! Malaman natin! The founder of the Rainmaker! The legend! Our idol! GM Ryan Amarico! Let's Ladies and gentlemen, parang may name palakpak. Palakpak naman na guys. So first of all, thank you so much guys for being here. Grabe introduction eh, naano ako. Parang wala na akong masabi tuloy. Ganda na mga sinabi niya, tama ba? And eventually guys, yung nangyari po sa amin at yung makikita niyo mamaya sa ating presentation or sa ating sasabihin mamaya, eventually it will happen to you. Okay ba yun? So, ladies and gentlemen, let me formally reintroduce myself. My name is Brian Amarico and unfortunately ako yung speaker nyo. Whether you like it or not, I will be your speaker. And gusto ko lang malaman for the first time, sino dito yung first time na pumasok sa ganitong klase ng business? Please raise your hands. Raise your hands, alright? First time po sa ganitong business. Wow, palakpakan naman natin mga first timers. Right? You know, how about yung iba po, may mga experience na po sa ganitong business before? Sir, may experience na po tayo? Wala ba experience? Hindi sa business, sir. Business. Ano ba experience iniisip ko, sir? Ha? Bago. Sino naman po dito yung hindi pa part ng aming team? Sino ba? Or ng ating company? Hindi pa. O guys, yung mga hindi pa part, sarado yun na yung pinto. Nalabas mo na yung form. Pagkayahin mo na yan. Hindi kasi ito. Today, ladies and gentlemen, or tonight rather, ang topic natin is about the new full sales orientation. So ano po siya? Ito po yung topic na dinidiscuss natin every time pasok ka na or part ka na ng company. Are we clear? So ladies and gentlemen, okay na ba magkwento tayo guys? So, syempre yung energy po ng speaker, sabi nga po ni GNC, it will really depend on the audience. So, kung ang audience po natin ay lively, sumasagot pag may tinatanong, therefore yung speaker po ay gaganahan din. Are we clear? Yes! So, itaas mo yung manang mo, please raise your right hand, tap the person beside you, and tell that person, friend, you look wonderful tonight. Sabi ko, so,
talagang buhay-buhay, no? So anyway mga kaibigan, ako po, sabi nga po ni GMC, I've been doing the business for the past 18 years. So just like some of you here, kaya ako tinatanong kung yung first time, so because, just like you, na-invite lang din po ako sa ganitong klase ng business. Okay po ba yun? Sino dito yung aware siya na business yung ipapakita sa kanya nung unang araw nyo na makinig po ng presentation? Sino dito? Yung iba po, ano kung sinabi sa inyo? Date? Kakain? Okay, iba, ano sabi sa inyo? May audition ng Viva Max? Guys, ito tinatanong. It's all because several years ago, just like some of you here, na-invite din po tayo sa ganitong klase ng business. Okay? Uy! Okay? Pagpasensya nyo na. Muna di ba? So, mga kaibigan, way back long ago, na-invite po ako ng isang friend. And unfortunately, mga kaibigan, nasabi ng friend ko sa akin, Brian, halika, sama ka sa akin. Bakit? Kakain tayo. Question kapatid, pag ikaw in-invite na kakain, sama hindi? Sama hindi? Sama, syempre, kainan eh. Di ba? Tama, di ba? Parang may ano dito, uy, hindi ko sinabi mo sa akin ah. So, mga kaibigan, syempre, kain po yung in-invite sa akin, sama po ako. Pero, nakakatawa mga kaibigan noong time na yun. That was 2008 or 2009, if I'm not mistaken. Grabe po. Ask me why? Why? Imbis na pagkain yung makita ko, nakita ko isang seminar room. Okay? Parang ganito. Okay? Tapos nakakatawa kasi ang weirdo, dahil gabi na po, tapos yung babian ng mga tao that time is good morning. Narinig ba yun? May tumama doon, baka isa ka rin sa mga nagano'n, tama? Isipin mo yun guys, di ba gabi? Tapos yung babian ng mga tao, good morning, di ba ang weird? Tapos wala na akong choice, kundi umupo sa harapan. Tapos ang galing pa nung nag-invite sa akin. Okay, kasi nakita ko katulad ko dito right now, no? Inupo sa harap, katabi yung mismo nag-invite. Tapos, wala na akong chance na kumawala ba? Kasi bakit? Nandun na eh. Tapos, may speaker, may palakpak, parang ganina talaga, di ba? Tapos sabi ng speaker, sino gusto yumaman? Kami! Sino gusto maging successful? Kami! Sabi ko, pambihira. Kulto ata ito ng pasok ko. Tama mo, no? O, huwag ka mag-alala. Hindi ka nag-isa. Kasama mo ako dyan. So mga kaibigan, ito ka ng story short, hindi po ako nakinig. Parang may mga iba sa inyo nakagano. Nakasarado yung kamay. O, diba? Binabali sa joke lang. Bakit? Kasi pagyaman may nag-uusapan. Pagkain yung gusto ko eh. Tama ba? Pero meron lang isang sinabi yung speaker, ladies and gentlemen. Kaya po ako next day. Gusto niyo pong i-share ko sa inyo? Yes! Sabi ng speaker that time, ladies and gentlemen, sabi yung gano'n, in life, there is a big difference between kumikita ka versus sa yumayaman ka. Ano mga kaibigan kung narinig ko yun? Lahat ng galit, lahat ng puot, lahat ng inis doon sa nag-invite sa akin. Kasi kinidnap nga ako eh. Tama? Gusto ko lang sasakit sa gigil ko eh. Siyempre, pag in-invite ka ng kain, hindi ka talaga kakain, di ba? Kasi lahat mo nang gagawin, hindi kain. Pero kung narinig ko yung words na yun, ladies and gentlemen, sabi ko, ano? Hindi pa na porket kumikita tayo. Ibig sabihin nun, yayaman tayo. And I know, ladies and gentlemen, majority of you here will agree with me na gusto mo totoong yumaman this year. Tama mo ba? Na gusto mo maging successful this year. Tama mo ba? And we know, ladies and gentlemen, na magkaiba nga yung kumikita sa yumayaman. Hindi ibig sabihin na kumikita ka, yayaman ka. Magkaiba po yung paraan. May ginagawa yung mayayaman, ba't sila yung mayaman? At may ginagawa yung mga saktuhan lang, kaya sila sakto lang. And ladies and gentlemen, to cut the story short, tinuloy ko po, no, yung nag-invite sa akin at pinaunlangan ko. Ginawa ko po. Alam niyo po, mga 20 years old pa lang po ako that time. At the age of 22, I earned my first million. Okay ba yun? Taas mo yung kanya kami mo. Tap the person beside you. Sabi mo, friend, magiging millionaire ka na. Taas mo yung kanya mo kamay. Bagay na sa kanya mo, friend. Pautang ako. Okay ba yun, guys? So, but fast forward, ladies and gentlemen, for some reason, yung dati pong pinasukan ko namin na company, hindi naging maayos yung relationship. Tukad na lang story short, fast forward, 2014, na-meet ko po si JC. Yan. So gusto ko, yan, bakit mas may buhok ka dyan, Jeffrey? Hayaan mo na, huwag mo na itingnan yung buhok ha, tingnan mo yung
ipakita. It's all for us to appreciate ano yung meron right now sa company natin. During our time, 11 years ago, ito lang po yung opisina ni JC. Maliit, as in masikip. Right? To the point, mga kaibigan na nung time na yun, wala pang drop shipping pa lang meron. Kasi pag may mga orders kami, we have to go to yung mga LBC para magpadala. Alam mo yung hirap that time, mga kaibigan, na kukuha ka ng product sa office, ibebenta mo, i-ship mo manually, papapagod ka, and so on and so forth, pero it's all worth it. Na ang point ko, simple lang. Kung dati nga, may kumita mga tao, how much more ngayon na may teknolohiya na si JC? Na may dropshipping na si JC. Tama po ba? Na meron ng pagbabagong malala na nangyari sa JC. So, ibig sabihin, kung nagawa namin before, mas magagawa mo ngayon kasi bakit mas pinadali na para sa'yo. Tapos, naglulungkot-lungkotan yung iba, di ba? Di ba? Mas mahirap po nung araw. No? So, mga kaibigan, fast forward, tinuloy-tuloy po natin yung business hanggang sa dumating po yung time, mga kaibigan, na yung fruit of labor po natin sa company, gumana. So, because nakatraining po tayo, na kumita ng ganito, pwede po ba? Gusto. Kumita ng ganito, to cut the long story short, isa rin po tayo sa naging overall top 1 ng company. Okay po ba? So, fast forward, because of this business, overall 2018 po tayo, naging top performer number 4, and overall top performer sa rebates ng number 9. And because of this business, because of JC, I'm so happy, I'm so grateful, I'm so thankful to the Lord na yung dating bata na nakita niyo naman yung itsura kanina, di ba? Dudugyot, di ba? Payat-payat. Nakatikim po dahil sa JC, dahil sa business natin, nakapag-travel po sa ibang bansa, gaya ng Dubai. Palakpakan naman natin yun. Diba? Nakapunta po tayo sa mga bansa yan. And in fact, mga kaibigan, 2016, isa po tayo sa mga nag-pioneer po ng JC Dubai. So yan po yung mga unang season po namin. We're together with Boss Joe and Boss Guard. Nung nagsimula po kami sa Dubai, talagang literal guys, wala pa talaga opisina. Walang produkto. Pero sabi nga if you believe sa owners natin, if you believe with yourself, if you believe with God that everything is possible, eventually, yung pinapangako, magkakatotoo. Do you agree? Yes! And fast forward guys, nakapag-Europe din po tayo. Okay? Nakapag-chinelas pa po tayo sa Eiffel Tower. Samantalang dati, rambo-rambo lang yung sa mga chinelas natin. Pero never in my life, because of JC, because of our company, makakapag-shorts tayo at makakapag-chinelas dun sa kami mismo ng Eiffel Tower. Pwede. So, dito rin po sa business, nakatry din po tayo, magkaroon din itong klase mga sasakyan, H2 cover, okay? Nagkaroon din po tayo ng Porsche, okay? Lahat guys ng mga wildest imagination mo na pwedeng mangyari sa'yo dito, pwedeng mangyari. Maliwanag po ba? Yes! Pero syempre, ang buhay, minsan mapaglaro, dinadaan na tayo minsan ang problema, just like some of you here, hindi naman laging up ang buhay. Tama po ba? Hindi laging masaya. Tama po ba? May mga pagkakataon na tetestingin ka ng Panginoon, tetestingin ka ng tadhana, and it just so happened, unfortunately, 2019, I was forced na maglaylo muna pansamantala. Para din sa kalaman ng iba. Kukwento kung bakit. Okay? So naglaylo po ako ng 5 years, and nakakatawa mga kaibigan, last 2024 lang po ako bumalik. So sabi ko, kaya ko pa kaya, tingnan ko sana, bigyan pa ako ni Lord ng chance na makabawi, maka-breakthrough, and true enough, because of JC, because of Lord, no? Nakachamba po tayo ka-billboard. Alam pa ka naman natin ko. And last anniversary po natin, because of JC, because of Lord, yung pinapangarap po natin, natupad na natin. Isa po tayo sa mga na-award as one of the legend circle ng JC. Alam pa ka naman natin ko. So, roughly, nasa 49M, mga ganun yung income, pero hindi pa dito nagtatapos. Okay? So, ano yung gusto kong sabihin? Ba't ito pinakakita sa akin ni GM Ray? Ano yung lesson na matutunan natin sa buhay ko? Wala. Anong lesson na gusto ko i-share sa inyo? Simple lang, huwag ka nang tumigil. Okay lang magpahinga saglit. Huwag ka lang mag-quit. Because in perfect time, in God's perfect time, yung pangarap mo, matutupad mo rin. Basta mag-stay ka lang. Yes! Di ba no? Yes! Kaya kung meron ditong nahihirapan right now, kung meron
mapahuli sale. GM, wala talaga naniniwala sa akin. Okay lang yan. Tuloy mo lang, ituloy mo lang kasi darating yung time, mangyayari yung gusto mo dito sa company. Okay? Di ba tayo doon? Okay, GM Bray, ang galing, nakaka-inspire. Okay? Yung mga resulta na nangyari po sa inyo, ang ganda po na nangyari. Ang tanong ko naman ngayon sa iyo, GM Bray, papaano? Tama? How? Paano mo yan nagawa? Tama po ba? Yun din po ba yung tanong ng iba po dito? Paano naman tayo magsisimula na sa JC? Tama po ba? Pero bago mo sagutin yung tanong na paano, tanungin mo lang kita, bakit? Bakit mo ito ginagawa? Kasi mga kaibigan, I believe, if the why is clear, the how will follow. Hindi importante yung paraan. Kasi pag kahit anong sabihin ng mentor mo, anong sabihin ng GMs mo kung paano mo gagawin yung business, if the why is not clear, nothing will happen. Kahit turuan pa kita mag-ads, mga script, mga strategy, pag hindi maliwanag sa iyo yung dahilan mo, kung ba't ka nandito sa company na to, at kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo right now, it will be hard for you to become successful. Yes. Do you agree? Yes. Kasi mga kaibigan, yung why, importante po yan. Sa hirap ng buhay, sa dami ng mga pagdaraanan natin na challenges dito sa negosyo natin, sa dami ng mga negatives na ma-encounter mo sa business natin, kapag yung dahilan mo ay hindi malinaw, malaki yung chance na mag-give up ka. Yes, tama. Malaki yung chance na mag-quit ka. And pag nag-quit ka, ladies and gentlemen, talo ka na. Sa negosyo po natin, alam niyo po ba na wala po dito nag-fail? Alam niyo po ba yun? Wala po nag-fail sa JC. Ano lang meron? Meron lang nagko-quit. Quit? Tama po ba? So pag nag-quit ka, you're not quitting with us. You're not quitting with your mentor. You're not quitting with your GM. But basically, you're quitting with your dreams. So ano naman ang ibig sabihin nun? Kapag maliwanag po sa atin yung why, kahit anong hirap ng buhay, kahit anong hirap ng mga pagdaraanan natin dito, magiging matatag ka at magtutuloy ka sa business natin. Tama po ba? Tuloy-tuloy natin. Now, gusto kong pag-usapan ito saglit. Gusto kong tanong sa inyo guys, meron ba dito na naniniwala na yayaman siya this year? Yes. Tapos ko ito, sino din naniniwala yayaman? Guys itong topic na to medyo baka sensitive para sa ilan. Kasi pag usaping pagyaman, parang cringe. Tama ba? Parang OA, di ba? Parang awkward pagyaman. Di ba? Tama ba? Pero guys alam niyo po ba na pwede ka talaga iwaman dito sa JC? Yes. Pero ang tanong pa, importante, dapat maliwanag muna sa'yo na okay lang imakan. Yes. Kasi marami po akong nakikita mga kaibigan for the past how many years na ginagawa itong business. Marami po dito humahataw, tinatrabaho yung business, pero at the back of his or her mind, hindi siya naniniwala yaman siya. Right? Probably because of the wrong belief system. Everybody say belief system. Yes. Yung belief system, importante po yun. Kasi pagka hindi ka naniniwala mangyayari sa'yo, hindi talaga mangyayari sa'yo. Sabi nga ng isang favorite kong mentor what you believe is yours. Tama. Do you agree? Yes. Pag naniwala kang maghihirap ka, congratulations. Maghihirap ka. Sa'yo yan What you believe is yours. Kapag naniwala ka naman na magiging successful ka, nayayaman ka, congratulations. It's yours. Yes. So whether you believe or not, it's all yours. So importante mga kaibigan, kapag ginagawa natin to, di ba napansin nyo may mga sino dito may mga partners sa ilalim? Yung may mga members na, may mga wholesalers na, napansin nyo ba kahit anong motivate natin sa kanila? Sometimes parang hindi pa rin sila mag-push. Yes. Tama? It's not actually the skills It's actually yung belief system ng tao. Kasi baka nga naman, naniniwala pa rin siya sa pamahiin o yung meron pa rin siya paniniwala na masama maging mayaman. Sino dito yung nakarinig na ayoko yung mga ganyan, yung mga GC, mga barli-bari, bakit? Masama maging mayaman. Naka-encounter ka na doon? Kasi hindi naka-encounter na. Di ba? O bakit? Kasi nga, hindi natin sila masisisi. O baka ikaw din mismo, meron ganon, hindi denial ka lang. And today, I'm going to share to you some realities kung bakit okay na maging mayaman. Taas mo nga lang kamay mo. Kapigan yung kaibigan sa kong friend, okay lang yumaman. Kung saan mo na. Itaas ang yung kamay. Bisaya. O. Kapigin mo yung katabi mo sa mga friend. Yayaman naman pala Utang naman dyan. Ang sarap nakakatawa, guys. Kinakalamit ko yung katabi
Ghost chair. Kala mo, ghost project na. Hindi ka sa'yo. Di ba guys, importante na clear sa atin, okay na maging mayaman. Kasi baka minsan, yung mga self-limiting beliefs na yan yung sumasabotage sa'yo. Hindi naman natin masisi. Bakit? Nung araw, ang portrayal ng mayaman is ano? Masama. Sa mga telebisyon, sa mga telenovela, pag sinabing mayaman, ano yun? Masama, na pobre, ano pa? Parang may maldito, di ba? Bugoy, parang goons, di ba? Parang iba yung imahe ng mayaman sa pelikula. Tapos diyan pa yung papasukan mo ng may mayaman na angkan, tapos may anak siyang babae, na-inlove yung babae dun sa dukha ng lalaki, tama ba? Tapos nagkailaban, tapos ayaw ng parents kasi nga, mahirap. Ano yung mga ganun? So, we used to believe, we're trained by the society na masama pag mayaman. Well, in fact, ladies and gentlemen, may mga nakakausap ako minsan na huwag kayo masyadong ganyan. Bakit? Kasi the money is root of all evil. Narinig mo na yun? Narinig mo na yun? Kapatid, money is not the root of all evil, but the love for money is the root of all evil. Do you agree? Okay maging mayaman guys, okay maging successful. Bakit? Kasi nga, ang pera is just a tool na pag ginamit mo sa mabuti, mas lalo mag-magnify. At I'll tell you guys, I've seen a lot of successful people. Huwag na tayo lumayo. Yung boss po natin. Tama? Where can you find a billionaire? A successful CEO, our mentor, our CEO, together with our boss card na mayaman na sobra, pero tumutulong pa rin po sa mga nangangailangan. Parang naman natin. So, hindi masama maging mayaman. Depende na lang kung paano mo gagamitin yung pera. And sometimes, ladies and gentlemen, kung bakit hindi pa tayo mayaman right now, maybe, just maybe, inihahanda pa tayo nasa taas. Kasi pag dumating sa'yo yung success nang hindi ka pa ready, baka hindi mo makontrol. Do you agree? May mga nakita ka ba na sa mga balita na tumama ng loto, yumaman, tapos after ilang years, mas mahirap na sila sa kung ano sila before? Why? Because the man is not yet ready. Parang ganito, GM, parang wala pa rin nangyayari sa akin sa JC. Na pag tinatanong ko bakit, ano ba yung nire-request mo? Gusto ko na talaga ng maraming diamond. Tama? Diamond, yung umuulan talaga ng diamond. 1.5. Tama ba? Ang tanong, are you ready? Are you equipped? Kasi parang ganito, pag-isipan niyo mabuti, think with me. Nananalangin ka kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng airplane. Question, is that an issue to God? Hindi. Ano ba naman ang aeroplano? Sobrang yaman ang ama natin. Correct? Pero isipin mo, kung nanghingi ka ng airplane at hindi ka ready, saan mo ilalagay yung airplane? Di wasak yung bahay mo. 30 square meter lang, di ba? Pag binagsak ka ng airplane, wasak yung bahay mo. Guess what? Ilang ikaw. Buong community mo sira. Anong point? Minsan humingi tayo ng success eh. Lord, bigyan mo na ako ng pagyaman. Lord, bigyan mo na ako ng maraming diamond. But the question is, are you asking the right question? Lord, di ba instead na, Lord, bakit ang tagal ng yaman? Bakit di mo tanongin, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Nasaan yung wisdom? Nasaan yung skill? Nasaan yung magtuturo? Tama po ba? Because when it comes to making money, ladies and gentlemen, money is not the most important thing. What's important is who you become in the process of making money. Right? It's who we become. Kaya hindi pa pinapayaman, baka maangas ka pa, masamang tao ka pa, nandiyan pa yung hate sa puso mo, pag ako yumaman, papalitan kita. Di ba? Siyempre, na-reject ka. Ayan, di ba? Na-reject ka. Pinapahiya ka. Ikaw na si Barley Man. Ikaw na si Barley Boy. Katakot-takot ako dyan. Inabot mo dito. Nasa isip mo, probably, pag ako yumaman, luluhod din ang mga tala. Di ba? Tama ba eh? So, hindi sabihin, pag gano'n pa yung tingin natin, baka, hindi pa tayo ready. And speaking of being ready, guys, narinig mo na sa mga client mo, ito, total, partners naman tayo right here, ilan lang hindi pa members, right? Narinig mo na ba minsan pa nag-ano kasi nasabi ng prospect mo, naku, saturated na rin. Tama? Naku, wala ka ng ganito-ganito. Guys, I'm here to tell you, the market is not saturated. You're not just ready. You're not just equipped. Hindi ka lang qualified. Wala ka lang alam na set of skills. Kasi ladies and gentlemen, ito negosyo natin ito, ay kailangan mo dito ng skills.
Skills ng pagbibenta, skills ng communication skills, skills ng hindi pagiging maramdamin. Tama? Yes, tama. So yun yung negosyo po natin. Attitude, tama-tama, diba? So, nakikinig mo. Huwag na tayo lumayo para mas maintindihan natin. Thank you, Mama, for participating. Guys, sana all ganyan, di ba? Oh, bakit mo dapat magawin si JC? Kasi pag-usapan na natin, bakit di ba? Bakit ka dapat nandito? Bakit mo dapat ito ginagawa? Huwag na tayo lumayo. Isa sa mga tingin ko na makakatulong sa atin para mag-push through dito at tumagal, huwag na tayo lumayo, pag-usapan natin yung pangarap. Ang tanong, may pangarap ako ba tayo? Ikaw yung katabi mo, mukha pa ba may pangarap yan? Oo, diba? Oo naman. Meron pa tol, diba? Ang tanong, kumusta po yung pangarap? Papunta na? O delay? Okay, guys ha, para mas lumalim yung purpose mo, ako ang suggestion ko guys, pangarap ka. I know some of you narinig na to or baka hindi, pero for those people here na hindi pa narinig to, guys, I'm here to tell you, mangarap ka. Yes, tama. Bakit? Pag nangarap kasi mga kaibigan, it gives you hope. Tama? It gives you aspiration na mag-move forward sa buhay. Kasi mga kaibigan, pagka hindi ka nangarap, ikaw yung pinakamahirap na tao. Let me explain. Ang taong mahirap is hindi yung tao walang pera. Alam niyo ba yun? Ang taong mahirap is yung walang pangarap. Bakit? Libre na nga yung pangarap eh. Ayaw mo ba? Right? And pag nangarap tayo, kaya ko yung technique, pag nangarap ka, todo mo. Itudo mo. Kasi iba naman pag nangarap yung, ano pangarap ko yung, okay lang. Hindi pwede okay lang. Baka sa'yo pwede. Eh para sa paano sa buhay. Okay lang ba yung okay lang? Okay so guys, I want us here sa room, help me out, mag-participate kayo, mag-play tayo ng game. Okay lang po ba? Yes! Gusto ko guys, lahat ng tao na nandito sa room, mangarap tayo ngayon. Yes! Let's play a game. Let's talk about your dream house. Guys, magkano yung pangarap mong bahay? 32 million, pwede na? Yes! Pwede na. Kung you just imagine, di ba? Ano kaya yung itsura ng 32 million na bahay? Laki, no? May swimming pool, naka-fluted panel, para may parang Zen design. Tama? Baka may swimming pool pa nga yan. Baka high ceiling yan. Katulad ng bahay ng isa sa mga idol ko dito, i-recognize ko si Mrs. Sato, di ba? Sa Ayala Summer, yung sa South ng bahay. Grabe! Di ba? Kaya sige, pangarap mo, todo mo, mangarap ka. Eh, yung iba naman kasi pag tinatanong ko, partner, ano pangarap mo? Bahay, ano bahay? Yung apartment. Ano yun, yung pagpasok ko, pag talikod ko, out at exit na agad, di ba? Hindi ka naman kailangan guys, pag nangarap, katuto mo. Yes. Hindi, pag nangarap, isulat. Isulat. Para maging reminder sa'yo na ito yung gusto mo, ito yung dahilan mo. Ba't ka na-JC? Clear po ba? Yes. 32 million, pwede? Yes. How about dream education for kids? Dapat pinapangarap din yan. Siyempre, ang edukasyon, mahalaga. Tama po ba? Yes. Pag sinabing edukasyon, kung bibigyan na ng pagkakataon, i-enroll ko talaga yung mga anak ko o ang mga anak mo, i-enroll mo sa matinding eskwelahan. Yes. Sa mga may kuring na school, katulad ng blue, di ba? Green. Ano ba yung mga school? Red. Ano ba yung mga? Yellow po. Ano ba doon? Pusha white. Gano'n ba? So, depende pala yung yung tindi ng ng orange may preso. Di ba? Dapat mangarap, guys. Eh, mahal mo sa buhay. Dahilan mo eh. Correct? Tama. Next, dream savings. Guys, ano kaya ang buhay? What's life gonna be like kung meron kang 90 million sa passport mo ngayon? Diba? Ibigin mo guys, ibigin nyo. Ano kaya? Yan. Positive ka ba naman? Positive ka? O negative? Positive, di ba? O hayaan mo na sa ngayon kasi iba, sir, ayoko kasi magpasok-pasok. Bakit? Pag tinitignan ko, negative ako eh. Bakit? Mas marami pa yung withdrawal sa deposit. Ultimo yung maintenance, nagkagalaw mo. Siyempre, okay lang yan. Temporary lang yan. Di ba? Huwag mong, by the way, ate, huwag ka masasabi ng negative na bagay about yourself. Okay? Huwag mo sabihin na mahirap ka, huwag mo sabihin broke ka, ang sabihin mo lang, ngayon lang to. Okay? Ngayon lang to. Kaya importante, talagang lagyan natin ang goal. Eh, how
20 million ang car. Ano kaya ang ngiti ng misis mo kung naka 20 million ang car ka? Tama? Ano kaya? May payong? Ano yun? Kaya, issue yan ha? Wala kami dyan ha? Recorded ba to? Guys, ang binabati ko yung mga nanood sa mga TF6 ko subscribers natin dyan. We're live by Zoom guys ha? Hello po guys sa mga nanonood. Guys, ladies and gentlemen, ito yung pangarap mo. Ano kaya yung buhay natin? Gusto ko tumingin ka right now, gusto ko i-feel mo ano kaya yung buhay ng pamilya mo kung meron ka nito. Sorry, masaya? Happy? Ladies and gentlemen, ang total value ng pangarap mo is 162 million pesos. Congratulations! Sa halagang 162 million pesos, matutupad lahat ng pangarap mo. Palakpakan naman natin yun. Guys, ano yung palakpak na nagkaroon ng pangarap? Ano? Ito yun? 162 million pesos. Natupad ang pangarap. Tapos ang sahod natin, 20,000 a month! Pantay ka dong! Yan lang. Guys ha? Can I be realistic? Magpapaalam po ako I'm not against employment because in the past, I'm also an employee. I'm not here to offend anyone or to discourage everyone. Akin lang real talk. Para lang at least alam mo yung dahilan. Bakit mo gagawin ito, JC? Kumbaga, ang isi-send ang training natin right now is more on mind-opening, awakening ba? Tama? Because ladies and gentlemen, kung hindi mo ito gagawin, wala ka naman choice eh. Kasi we are making this. Alam niyo ba guys na if you making this, wala talaga. Kaya no wonder minsan kami nakakausap tayo, hindi naniniwala sa pinapakita mo. Hindi naniniwala sa opportunity na meron tayo. Bakit? Nasa back of mind niya na ito lang talaga eh. Ito yung pangarap ko, ito yung original na sahod ko, malayo. Kaya ang ginagawa, pag nakakita ng malaking resulta, hindi katotohanan para sa kanya. Tama? Pinakitaan ni coach ng 100,000 one week. Di ba? Para sa kanya, kalokohan yun. Bakit? Sanay siya, 20,000 naman. Tama po ba? And maybe some of us here, na-trap pa rin sa ganong mindset. And I tell you, hindi ito yung ending mo. Hindi ito yung pinakamagiging last na resulta mo. Mas matindi pa yung mangyayari sa'yo dito. Tama? Now, J.M. Brian, ano nangyayari? No choice but to compromise. Kapag nare-realize natin na yung sahod natin ay malayo sa pangarap natin, we tend to compromise. Kaya nga lang gusto yung salita ng mga magulang natin na ano? Sana? Kapag maili ang kumot, matutong, mamalungkot, narinig mo na yun? Diba? Bakit? Kung ano lang ang meron, kung magtiis tayo. Eh sabi ko naman mga kaibigan, ba't ka magtitiis? Mag-JC ka kaya? Bakit? Pag nag-JC ka kasi mga kaibigan, no? Pag maikli ang kumot, bumili ka ng bago. Okay? Ba't ka magtitiis na mamaluktot eh kung pwede kang bumili ng bago? You just have to think big. Mindset ba? Mindset ba? Tama? Kailangan lang guys na change of mind. Kailangan lang magkaroon ng paradigm shift na ba't ka magtitiis sa 20 kung kaya mo naman mag-extra income dito? Eh sabi ng isa, siyempre, hindi mo naiintindihan. Hindi naman ako 20,000 a month, di ba? Eh ano ako eh, ang income ko, 100,000 a month. Ha, di ba? Pero ba dito may nag-100,000 a month as an employee? Wala. O kung meron man, assuming meron. Tanong, if you're making 100,000 a month as an employee, normal na empleyado ka lang ba? Probably, high ranking ano ka, official, or baka contractor ka. Di ba? Ibig sabihin guys, for you to make this kind of income outside as an employee, hindi ka lang basta graduate na kung ano-ano lang. May position ka, tama? Ibig sabihin, pahirapan din po sa labas para kumita ng malaki. Do you agree? Because outside, katakot-takot na requirements ang hihingin sa'yo para sa murang ganito. Hindi guys ha, alam niyo ba na kahit you're making 100,000 a month, kulang pa rin. O sige, pakita ko sa iyo. Hindi nga siyempre, yung laki na yan ha. Malaki. Pero tingnan nyo to. Assuming all of us here in the room are making 100,000 a month as an employee, kunyari ha, multiply that in 12 months. You can make 1.2 million per year. Correct?
Multiply that in 40 years. GM Brian, bakit tinanong mo sa 40 years? Kasi, think with me. Normally, you will start your career at the age of 20. Tama po ba? Pagka-graduate mo, nasa 20s ka, parang ako. Mga ganitong edad, graphic artist na po ako, empleyado na po ako. And probably, kung nag-pursue po ako sa pagiging employee, at the age of 60, magre-retire. Yes. Tama? So lahat tayo, lahat ng nakilala mo, most probably ganito yung daanan na tinatahak. 20 mag-start, magre-retire at the age of 60. So, you're gonna be spending at least 40 years of your life para maging employee. So, ibig sabihin guys, kapag ka po ay, ito yung tinahak mong landas, okay lang din. Kasi magkaka 48 million ka naman. Kaya hindi po ako naniniwala sa sinasabi na walang nagiging milyonaryo sa employment. Meron naman. Kaya nga lang kaibigan, 48 million, bukod sa mahirap, 60 years old ka na. Paano ma-enjoy yung meron ka? Kasi sa 48 million, may kotse ka rin, tama? Kung 60 years old ka na, paano ka naman mag-perdon? Ganito kaya? May grado yung windshield. Tama. Guys, I'm not here to offend anyone, but real talk. Kikita ka naman doon eh. Pero, yung time, it's not actually the money. Kala kasi ng iba guys, pera lang yung kailangan eh. Pero the moment you start earning, alam niyo po ba na hindi lang pera ang kailangan? Yung pera is just a stepping stone or tool para sa mas mahalaga pang bagay, which is ano, yung oras. Yes, tama. Oras sa pamilya, oras sa sarili mo, oras sa mahal mo sa buhay. And ladies and gentlemen, pera, pag nawala, kikitain. Pero yung oras na mawawala sa'yo, you can never get it back. That's the reason why we're doing JC. Kasi pagka pa mag-aantay maging 60 years old ka, kung 20, 30, 40, 50, maging milyonaryo ka sa JC. Ano ba? It's the time na masisig natin mga kapatid pag ginawa natin to. Kaya, tanggalin mo muna yung mga drama-drama mo, tanggalin mo muna yung mga negative-negative mo, di ba? Tama. Itudo natin to. Kasi kaya pa natin. Kasi pag hindi mo ginawa, sabi nga ni Ma'am Tama, tatamaan kayo sa akin. Bars! Tama ba? Ganito, no? 48 million, oh. Guys, ganito. At ang reality ng life, tingnan nyo guys ha, hindi talaga ubre. At mga kaibigan sasabihin ko, after this training, you will realize, wala kang choice kundi talaga mag-JC. Sabi mo sa kanila mo, friend, wala kang choice kundi mag-JC. Alam niyo yung kabila, tuganti ka mo, friend. JC pala ha. Pautang naman. Kanina magkatabi sila. Lumayo eh. Ayaw na mautangan. Tama? O, tingin nyo guys ha. Wala kang choice eh. Bakit? Sino dito yung may alam kung paano yung sistema ng pag-increase ng salary? Do you have an idea? Or ganito, every kailan ba nag-increase ang salary? Every year? Depende. May yearly, may every 2 years, every 6 years. Grabe yun ah. Report mo na sa tuloy yan, ma'am. Every 3 years, right? Tingnan nyo guys ha, if that is true, ladies and gentlemen, tingnan nyo ito mabuti. If this is your salary, nag-increase, minsan hindi. Right? After 3 years increase, hindi. After 3 years increase, hindi. After 3 years increase, ay hindi. So, ibig sabihin, pag ginag-graph natin yung flow ng salary increase at hindi, ganito mag-iitsura. And guess what? Ito yung expenses mo. Tuloy-tuloy. Tama. Sabi nila, the only constant in world is change. Hindi lang change. Ano po? Expenses din. Yes. Kaya nga, nakakatuwang isipin na nung araw, pag may 1,000 ka, pumunta ka ng Unimark Green Hills, grocery, basket, di ba? Bomba, di ba? Sino dito yung nakaabot ng ganong ira? Mabahiya, okay lang yan. Sino dito? Patay ka kayo magtaas, ako lang ba dito yung bata na ibis? Grabe kayo. O, di ba? Tama ba ma'am? Tama ba sir? Nung araw, ang 1,000, isang pushcart na yun, guys, umaapaw. May pansit kanto, may birch tree. Pagkala ka sa edad, no? Pero pa ba rin? Diba? Ngayon, yung 1,000 ano? Grocery! Wala na, plastic na lang. Tama o tama? Nakuha niyo yung idea, guys? Are you getting my point? So, ibig sabihin, if this is your salary, and if this is your expenses, nagkakaroon ng gap. Right?
tumataas yung expenses versus sa income eh. So anong tawag doon? Ito yun. Yung loss. So para saan mo ngayon kukunin yan? May idea? Saan mo kukunin ngayon yan? May tama akong narinig. Utang. Just to compensate. Kasi kulang na yung sahod, expenses, patuloy na patuloy. Kailangan naman tipirin mo. Diba? Kailangan naman di ka maligo. Kailangan naman di ka mag-shampoo, di ka mag-toothbrush. Bakit ang baho mo? Nagtitipid ako eh. Gusto ko yung mama eh. Bakit naman ito tama? Yung anak mo nagugutom, Daddy, gusto ko na milk ka dyan, magtipid tayo. Pwede ba yun? So, ibig sabihin guys, that's the reason why nagkakautang ang marami. Ayaw mo ng utang, sige, socially natin, loan. Diba? O ayoko ng, siyempre, ayoko ng loan kasi para pa rin namumutang. Eh di, loan doon. Ano yung loan doon? Loan dito, loan doon. Tama? So mga kaibigan, wala ka talaga yung choice. Now, instead mangutang ka, instead ng loan ka, may bago. Ask me what? Ask me what? Ito tayo. Mag-JC. Right? Because wala tayong chance na makahinto ang expenses, may mga fluctuations pa o inflations ba tinatawag, wala kang choice kundi sumabay sa agos. Magdagdag ka ng income. Yes, tama. Huwag mong tipirin, dagdagan mo yung income. Tama? Kumataw tayo. Kaya kung hindi mo pa naiintindihan yung dahilan, ba't ka nandito, ngayon meron ka ng dahilan. Yes. Tama, may realization ka na tama eh, no? Hindi pala sapat nang mag-rely sa one source of income. Kailangan magdagdag. At para may madagdagan, kailangan may magbago. At para may magbago, dapat magbago. Ang tanong, nagbago ka na ba? Yun lang. Magbayad ka na. Magkarin ba? Joke lang, diba? Oo. Tuloy-tuloy. Now, why JC? Tingin nyo guys, yung training natin, yung train of thought natin, ha? Yung resulta, nandyan. It's ready. No questions asked. Yung nangyari sa mga nakalistang pangalan, mangyayari sa atin. It's just a matter of time. Kailangan mo nang malaman, bakit ka nandito? Para tumagal ka. Tama? So, para tumagal ka, kailangan mo maintindihan, bakit? At bakit JC? Actually, maraming dahilan kung bakit JC ang pinakamagandang gawin. Okay? At humakap, magseryoso pa dito. 5 yan actually. Okay? Number 1, syempre, mababang puhunan. Number 2, proven yung business model. Number 3, flexible siya. Okay? Number 3, may residual income potential. And last but not the least, ito na, the most controversial topic. Yan na. It's all because JC is using a powerful marketing system. Everybody say marketing system. Kahit anong ganda ng product, kahit anong ganda ng services, if you don't have a marketing system in place, nothing will happen. And it just so happens, si JC, kung bakit may kumikitang malaki at yumayaman at nagkakakotse dyan sa labas, it's all because we're using a powerful marketing system. At walang iba yun kung hindi ang professional network marketing. Pakpakan naman natin yun. Anak ko na. Nakita ko iba, tumaas kilay. Bakit ganon? Network marketing. Guys, unahan nakita ka, hindi ito yung alam mo. Okay? Hindi ito yung narinig mo. Tama. Kung nakarinig ka na ng mga ganito na scam, pyramiding, hindi ito yun. And ladies and gentlemen, ang trabaho ko is mag-inform ka and mag-educate ka. Kasi the moment you do JC, meron ka lang 3 kliyente na makakasalamuha. Ilan? Ano yung una? Those are what we call the uninformed persons. Ano yung uninformed? Wala silang alam. Wala silang idea. Di nga nila alam yung bargaining, di nila alam yung marketing natin, and so on and so forth. Yung iiwasan ko yung number 2. Ano yun? Misinformed. Ano yung misinformed? Yung narinig niya, o yung na-inform siya, pero mali. Na ang alam niya sa ganitong negosyo, recruit, scam, pyramiding, iba yun. And eventually, if you learn from our training, especially pag kumakating ka lagi, mag-i-end up ka na number 3. Ano number 3? Informed, educated. And let me show you guys, not just by telling it to you, no, na napakaganda ng professional network marketing. Maganda yung industry natin. Nasira lamang dahil may mga taong umabuso. Nakakulot na iba, parang, tama ba ito? Ginagawa ko. Tama? O, hayaan mo guys, tutulungan kita na ma-enlighten ka tonight. Lapagan natin ang resibo. Okay na ba yun?
Lapagan natin ang ebidensya. Okay na ba yun? Yes! Bakit ba maganda yung network marketing? Simple lang. Kasi po, ang traditional business, para lang sa kaalaman nyo, di ba? Ang marketing system nila, ito usually yung kalakran. From traditional business, bago yan dumating sa consumer, may mga pinagdadaanan po muna yan. Diba? Tawag dyan, middleman, area agent, wholesaler, retailer, bago sa consumer. No wonder, ang corneto na ang costing is probably 2 pesos, 3 pesos. Pagdating sa merkado, 25 na. 35 na. Depende, pag sa airport, mas mahal. Hindi ba kayo nagtataka sa bakit? Ito lang yan Sa Uncle John's, ganito yan Bakit pagdating dito, ganito? It's all because may kumikitang mga middlemen. At whether you like it or not, whether you agree with me or not, yan ang kalakaran, matagal na. Lagi ka ng consumer. Lagi ka ng tagabili. Lagi ka ng tinutubuhan. And the beauty of our business is this. Ang network marketing, guys, is actually what? Hindi siya pyramiding, hindi siya scam. It's actually a system. Everybody say system. Of moving products from the factory directly to the through an organization of users, retailers, and yun. So hindi siya scheme, system po siya. Nakuha po natin. Now you know. Kaya pag every time may encounter ka na sinasabi negative, tawanan mo lang. Kasi pag hindi ka equip, guys, ito yung nangyari. Mau-offend ka. Pag sinabi nga, ganito yan, hindi mo nga alam. Na-offend ka. Aawayin mo. Mawawala na yung client. Tama po ba? But if you attend the training, katulad ngayon, na-inform ka, yun pala yung GM, right? So hindi ka na ma-offend pag may nagsabi sa'yo ng negative about what we're doing. Kasi educated ka na Tawanan mo na lang siya. Pag ayaw niya, tawanan mo siya, kamayan mo pa, ma'am, kamayan mo, sabi mo, okay lang kung di ka naniniwala, mamatay kang lokha. Tama ba? Hindi, huwag gawin nun Natututo? Yes! Now, GM Ray, napagay mo kong resibo, back mo. Nasabing napakaganda ng profession na ginagawa natin. Sample. Alam niyo po ba, there's this book, okay? Matagal ko na itong libro. 2009, nung na-acquire ko na, wala na lang, buti na Xerox ko sa PUP, piso scan print. Alam niyo ba, there's this book, ewan ko kung mahanap niyo pa to. Okay? Ang author is, ang pangalan si Josiah Go, nasabi niya, Network Marketing Distributor Business. Ito sabi sa libro. Basahin ko para sa inyo, okay na? Sabi dito, in Asia, the Asian Institute of Management, or A, would regularly include it as one of their topics in their 2-week marketing strategy course. Listen, but the first known university in Asia that offered network marketing is located in the Philippines. Guys, the first in Asia na tuturo ng network marketing is in the Philippines. Saan po yun? The Ateneo de Manila University. So tanong, illegal ba kung tinuturo sa Ateneo? Scam ba kung tinuturo sa Ateneo? Hindi naman siguro sila, Tama mo ba? Not only that, even Lasal is offering it as a course. Do you agree? Yes. Do you follow? Yes. Ito matindi. Technical, pwedeng stop share. Tapos pag-share, paki-on yung audio para ma-share natin yung audio. Guys, I'm going to show you some personalities or individuals na may sinabi sa buhay na ebidensya or proof that our business is a very good business, at the same time, a very honorable profession. Nang sa ganun, after mo lumabas sa training ko, somehow magbago yung isip mo about the business at tumodo ka na. Kasi guys, ang pinakamalaking chunk ng income talaga natin, whether you agree or not, is sa pag-build ng group. You agree? Sa pag-build ng business partners. The problem is, if you do not believe with what you're doing, hindi mag-grow yung business partners natin. Hindi mo sila na-educate ng tama. Pag na-encounter sila ng negative, tumutupi agad. Lulupay-pay agad. GM, sinabi kasi ganito Tama? Kaya importante, tayo sa kwartong to, ma-inform, ma-educate na maganda. Now, I'm going to show you some videos with the S, no? Na naman papatunay gaano siya kaganda. By the way,
Wala tayong ditong any political agenda, wala tayong any pinopromote dito. Yung topic, okay? Hindi tao, yung topic. Are we clear? So please all watch this. Mga kababayan, yung edukasyon, it may not give you guarantee to success. Marami na yan, marami ng patunay yan. Steve Jobs, and so on and so. Kung hindi yan nagtapos, actually, hindi ko nag-aral ka, garantisado magiging matagumpay ka na. Having said that, at the other side of the coin, kapag ikay na may nakapag-aral, mas mataas ang probability Tama, makes sense. to be successful. Kaya, may abilidad ka na, panatag ka sa sarili mo, iwala ka ng kaunti sa sarili mo, tapos medios ka pa, batas may akademya ka pa, I think the probability of being successful is higher than mine kung hindi ako nakapag-aral. Kailangan sa akin, maging artistahin ko lagi para bigla, tamang biglang loto. Tama ka sa loto. Tama. O kaya, mag-networking ka. Networking, abilidad yan eh. Tama. Kasi ang networking, for example, hindi mo kailangan magtapos ng PhD Tama. para maging millionaire. Marami lang umabuso na ilang mga individual, but this type of industry is very effective for any person. All walks of life. So, maraming pwede gawin. Kaya lang mahalaga pa rin, total wala namang mawawala sa iyo kung ikay nag-aaral. Tama. Palapakan naman natin yung guys, di ba? So, may gumamit lang ng mga masasama, kaya pumangit. Tama po ba? The industry itself is good. Napakarami na kung natulungan itong industry nito. May panadero, may janitor, may dating Viva Max artist. Ito lang. Ang dami. So, hindi actually yung system, yung tao ang may kasalanan. Are we clear? At ang maganda yun guys, yung company natin is a legit company. Diba? Oh, next. Kilala niyo to? Sikat. Posible naman di mo ito kilala. Oh, tingnan natin kung ano yung masasabi niya about this kind of industry. Gusto ko magpasalamat sa buong network marketing industry, sa buong networking industry. Hindi ako kumita ng malaki sa networking. Yung quality contract is yung product, siguro mga kumita ko 50 siguro. Pero yung knowledge na binigay sa akin ng network marketing industry, sobrang solid. Kung baka may purpose lahat ng bagay, di ba? Yung binayad ko nung time na yun, yung nilabas yung pera nung time na yun, para siya naging tuition fee sa knowledge. Sa knowledge na meron ako ngayon. Para siyang paid training. Para siyang paid training. Kasi yung knowledge na nakuha ko doon, sobrang solid talaga. Kung ba't ako narinig yung magsalita kayo dahil sa networking? Dahil sa networking lahat, malaking porsyento ng utang ko kung bakit nasa lang mo ngayon. Payaman! Tama, di ba? So, even these people, they believe in our industry. Again, it's up to the person na nag-execute. O, tignan natin, iba pa. Baka sabihin mo naman, Jeffrey, Pilipino yan eh. O, gusto mo lapagan mo ko ng resibo kahit sa abroad. O, tignan natin. Pakilala ko sa inyo yung tito ko. Kilala yung tito ko? Robert Kiyosaki. Ang author ng, ano libro? Rich Dad and Poor Dad. Ano sabi niya? Why I recommend network marketing. It's all because network marketing industry offers many unique benefits to those who want more out of life. Robert Kiyosaki na yan. Nag-isip kaya yan? Tama? O, tingnan natin. Donald Trump, kilala? Yes! Kasi hindi mo kilala. When he was asked recently what he would do if he had to do it all over again, ano sabi niya? I would get into... Nag-combine yung dalawang idol ko, Robert Kiyosaki and Donald Trump. Why we recommend network marketing? Libro. Gumawa ng libro about our industry. Legit or legit? To the point. To the point na meron siyang mensahe. Hindi to AI search nyo to sa YouTube, meron nito. Pinasok ko lang para at least ma-educate tayo. Gano'n siya kaganda. Okay na po? Please watch this video. But I had a lot of other opportunities to do this because I believe in network marketing, because I believe in network marketing, because I believe in network marketing, because I believe in network marketing. I'm a big fan of network marketing. I had a lot of other opportunities with other people that are pretty successful. See? Even the President of the United States believes in network marketing.
To the point, mga kaibigan, nung umupo siya as president ng US, meron po siyang in-appoint. Ito isa sa mga favorite kong all-time na masasabi ko isa sa mga naging digital mentor ko by the name of Eric Worre. In-appoint po si Mr. Eric Worre as the Director of International Network Marketing Strategy sa US. Kapatid, dito lang sa Pilipinas, pangit ang imahe. Pag sa ibang bansa, respetado, nakakurbata, professionals. Gusto nyo makita ang itsura sa international scene kasi doon tayo papunta eh. Kumbaga gusto kong ipasa sa iyo yung nakita ko para at least somehow ma-realize mo yung potential ng negosyo mo na hindi lang itong pang Pilipinas. Ito yung senaryo sa international scene. The advice I give to people when they come to me and they say, Eric, what should I do? I want to make a career in this business. My answer is always the same. Focus on the skills. Learn the skills. Because if you learn the skills, you become highly skilled, guess what? What's going to happen to your confidence? It's going to go up. When your confidence goes up, do you take more action or less action? More. When you take more action, you get more results or less results? More. So the skills are the thing. And the great thing about network marketing is it'll wait for you. It'll wait for you. At the beginning, you can lean on other people's skills. But eventually, you gotta say, you know what? I have to do it too. I can't just lean on my upline. I can't lean on my support system. I can't lean on other people or the events or anything else. I've gotta learn to do it. So as you grow competence, you can grow confidence. Competence is the thing. Grow competence, become good. My life changed when I said, I'm gonna stop focusing on being lucky. I'd rather be good than lucky. See? Palapakan naman natin yun, guys. Diba? And speaking, okay? The advice I give to people, We're heading that era already. Hindi ba napansin? JC, global business. Ano tawag sa account mo? Global account. Hindi yan yung invento ng ni Boss Joe. Ni Boss ka na, print natin, card global. Hindi. It has a meaning. In fact, kung napanood nyo yung video or videos ng mga boss natin nasa Dubai, Diyos ko, 4,800 square meters. May kukwenta ko sa inyo mamaya, nag-start kami sa Dubai 2016 and yung nangyari ngayon, dapat guys, ma-awaken ka na hindi lang ito basta-basta, na hindi lang ito pang Pilipinas. This time around, for the past how many years, pag sinabing Pilipino sa ibang bansa, laging ang tingin sa atin, ano? Katulong, domestic helper, mahirap, babaero, lalakero, barakero. Pangit, di ba? Yung stigma. Pero how would you like guys to have this company? How grateful dapat tayo guys na to have this company na binabago yung imahe ng Pilipino, especially pag JC. Because this time around, ladies and gentlemen, pag sinabing Pinoy at part ng JC, hindi na siya domestic helper lang, hindi na siya katulong lang, isa na siya international na negosyante. Do you agree? Yes! And speaking, ano bang meron dyan sa professional network marketing, Jim, right? Educate mo kami. Ano ba yung nagpapayaman talaga? Kasi ang alam lang namin, grabe! Grabe! Mentor, let's go! Guys, okay maging excited, ha? Walang problema. Pero yung let's go na ng let's go, hindi pwede let's go na let's go. Dapat may alam ka din. Alam niyo kung bakit nagpapayaman dito? It's all because of this. Ito talaga yun. We're using the power of law of leverage. Guys ha, leverage, hindi beverage. Mamaya ka yun. Sabi GM, beverage na ba? Mamaya ha. Okay? What's the law of leverage? Just like any other law, batas po yan. Ito po yung batas ng pagbabayaman. Parang ganito, para mas maintindihan natin. When you say law of gravity, it says na everything that goes up must go down. Regardless if you believe it or not, naniniwala o hindi, ano man ang religion mo, pag umakyat ka ng building at tumalon ka, naniniwala ka man o hindi, mahuhulog ka. Agree? Yes. So it's a law. Just like law of leverage. Yung law of leverage, mga kaibigan, eto yan. Sabi ng isa sa mga sikat na personalidad sa Amerika, by the name of John Paul Getty, he said, I'd rather have 1% of 100 people's effort rather than 100% of my own. In short, di ba yung 1% lang dun sa 100 tao? Kumbaga sa structure mo, sa sales structure mo, by the way, sino pa dito hindi nakakaalam ng sales structure? Hindi nyo pa alam yung sales structure?
O yung iba, alam nila, di ba? Sa transaction, sales structure, di ba may ganon? May structure. Guys, tingin niyo yung principle ha. Di ba the 1% out of 100 people's effort rather than 100% of your own? Sa madaling sabi, kung 1%, tapos dun sa 100 mong tao, may nawala isa, may naging active, may nagkasakit, may 99 ka pa rin. Buhay pa rin business, tama? Kung may nawala pang isa, edi may 98 ka pa. May nawala pang isa, may 97 ka pa. You get what I mean? Yes. Unlike dun sa 100% of my own, kapatid, ito yung no work, no pay. Kasi nga 100% of your own eh. Pag nawala ka, huwag naman sana, assuming you're making 100,000 a month sa ginagawa mo right now, pag nawala ka, pwede bang sabihin ng company na yun na, okay, mabait naman to si ganito, dahil dyan, yung 100,000 a month, ituloy ng anak. Pwede? Hindi po. Bakit? 100% of your own eh. Kaya maganda po ang law of leverage. Kaya maganda si JC. Kahit mawalan ka ng isa, kapag may tumuloy dumami yan, okay pa din. Payaman ka pa din. Yes. Tama po? Now, let's explain further. Ano ba yung law of leverage? Sabi ng iba, JJ Embray, hindi ako naniniwala sa law of leverage na yan. Ang alam ko lang, isa lang sipag plus tiyaga is equals to success. Sino dito guys, for the first time, I'll ask you this question. Who among here naniniwala sa sinabi ng tao ngayon? Sipag plus tiyaga is equals to yaman. Who among you? Dati naniniwala ka, di ba? Na sipag at tiyaga lang. But in fact, ladies and gentlemen, sipag plus tiyaga is not enough. I'll show you why. Tanong, eto mga to, balot vendor, masipag? Yes. Matyaga? Yes. Are they successful? Pwedeng oo, pwedeng hindi, pero majority hindi. Correct? Yes. How about to? Mga jeepney drivers. Guys ha, disclaimer. Sa mga nanonood po, huwag yung kami pagalitan dito. We're not here to offend anyone. Let's talk about reality lang. Jeepney driver, masipag? Yes. Oo. Umaga pa lang guys, 3 a.m., 4 a.m., gising na yan. Nagpapainit na ng makina yan. Bumabiyahe na yan. Masipag? Yes. Matyaga? Is he successful? Sample, Michael Jordan, kilala? Yes. Mga Gen Z, baka Stephen Curry na kilala yun, no? Hindi ako yan, algorithm yan, pero hindi ko yan. Guys, Michael Jordan, masipag? Matyaga? Successful? Grabe. Pero guys, imagine, kung si Michael Jordan ay naglalaro sa liga ng barangay nyo, ano? Will he become successful? Makakahawak kaya siya ng ganyan? Hindi. Because ladies and gentlemen, listen to this. Sipag and tiyaga alone is not enough. Ang nagpayaman kay Michael Jordan is the sipag plus tiyaga plus the right opportunity to play in the NBA. Parang tayo, anong sipag natin, anong tiyaga natin, kung wala tayo sa tamang opportunity, mapapagod tayo. And guess what? Thanks to God. Yung sipag mo nandyan na, yung tiyaga mo nandyan na, yung right opportunity which is JC, nandito na. Tama? Ikaw na lang yung inaantay, guys. Diyan mo na i-apply, let's go. Tama? Right opportunity. So, ano ba maganda sa ganitong business? Boss concept. You're the boss. Since you're the boss, pwede ka mag-dictate kung anong gusto mo. Unfortunately, if you're working, you cannot dictate the income eh. Kasi one thing na natutunan ko, hanggang meron palang tao na nag-dictate kung hanggang magkano lang income natin, we're not in control of our life. Kahit anong tiyaga, kahit anong gwapo, anong ganda mo, kahit anong sipag mo, boss, ang galing mo! Pwede bang next month, 20 ako eh, di ba? Baka pwede naman, baka naman. 30,000 ako dyan. Pwede! Hindi pwede, makatoktok nga ng boss mo, di ba? Bakit? Ayaw sa nakasulat, ayaw sa kontrata. Yun na yun. That's it. No more. Final. Kahit anong tiyaga mo, pag ang kontrata is 600 right now, yun na yun. Tama? Kahit anong gawin natin. Unlike sa business, guys, ikaw mag-dictate. Kaya ganito. Magkano? Testing ha. Tingnan natin kung sino yung mga talagang JC talagang legit. Magkano wholesale? Bonus? Pag Pilipinas? 3,000? Yun o yun ang gusto ko sagot. 48 kasi kami. Sorry guys ha. Ayaw mo kami. Pag international, ano? 8K! Yung 6K, ew. Joke lang. Guys, diba? 3K
Hindi pag Philippine account, pagka international 6, pero pag diamond ka 4 and 8. So, having said that guys, imagine mo, if your goal is to make 30,000, kaya mo mag-dictate eh. Tama, ikaw yung maging boss sa sarili mo. Utusan mo sarili mo, uy, hataw ka. Gusto ko ng 30,000, hindi isang buwan, isang linggo. Tanong, may nakakagawa? Sabi. Tinatawanan nga na yung 30,000 per week dito eh. Tama? Yung mga nasa kwartong to, alam ko, more than 30,000 per week yung mga nandito. Hindi pa? Dating din yan. Ay pag ganyan, no, tropa yan. Pag tinanong ka, i-claim mo. Kasi ang mahirap, parang dati, tinanong ka, kumusta yung doon niya? Ano sagot nung ano? Doon ka dyan, baon ka sa utang. Negative eh. Tama? O kumusta yung bahay ko kung guwapo? Eto, sakto lang. Ganun pa din. Sana all ka dyan. Dapat pag tinanong ka, you have to claim. Kumusta yung doon niya? I claim it. Yan, I claim it, di ba? Pag sinabi ko kasi doon, eto, sobrang dami ng pera. Ngutang ka, gusto mo ngutang? Nakuha natin guys? Yes. Ito yung maganda ka na boss. You can dictate. Ikaw magpa-plan. Ang tanong, boss ka ba talaga? Or boss ka? Tama? Kasi ang danger side naman, syempre hindi tayo pros lang, di ba? Yung consequences din. Ang consequences naman pag boss ka, lalo sa mga nag-resign. Sino dito yung mga nag-resign na? Nagpo-full time na? Okay? Sino ba yung nag-work pa right now? Pero dali na mag-resign. Sir, mag-resign ka na? May plano ka? Wag mo na. Ano oras na? Sabado na eh, no? Monday ka na mag-resign. De, joke lang. Kasi diba, pag ikaw yung boss dito, dapat may plano ka. Dapat may goal ka. Dapat may yung diskarte mo, empire mo yung pinalalaki mo. Kasi nga boss ka eh. And dapat guys, naiintindihan mo yung difference ng big money versus small money. Parang yung kanina pinakita natin. Diba? Kahit anong gawin mo, kapag may ceiling, yun talaga eh. Ang maganda sa ganitong klase ng business, you can dictate how much money you want to make. Pwede mo ma-achieve yung big money talaga. Yes. Do you follow? Yes. Ganito. Jeffrey, ano ba yung advantage sa negosyo natin? Bakit ba yumayaman? Or, Brian, can you tell me, bakit parang feeling ko minsan wala nangyayari sa akin? Okay? Sino dito yung na-frustrate na? Be honest. Taas yung kamay. Na-frustrate. Umamin kayo. Okay lang. Tulungan kita. Bigyan kitang direct. Hindi, joke lang. Kailangan ko rin kaya. Hindi, joke lang. Guys, so, sino dito yung parang feeling niya sometimes ginawa niya invest niya, pero parang, you know, di pa rin eh. Meron dito? Meron dito? I know, majority of us, diba? Guys, gusto nyo bang sabihin ko sa inyo na normal lang yun? The moment malaman mo itong framework na to, how you should think, no? You will understand na it's okay na mahirapan na ngayon. Because everything is temporary lang. Gusto nyo makita? Ito yung eksaktong framework ng mindset ko na tinuturo ko sa mga grupo ko, sa mga tao natin na the moment maintindihan mo to, chill ka lang. Hindi ka mararated, hindi ka maghahanap ka kung ano-ano, hindi ka magko-complain, hindi ka magagalit. Kasi yun guys na nakakapagpahirap sa atin. Yung we find others na mablame, yung maghahanap ka ng masisisi kasi wala nangyayari sa'yo. And it's okay, kasi hindi ka pa educated, hindi ka pa informed. My job is to inform you. Ano ba yung dapat na mental framework ko? Or tayo? Simple lang. Kapag nagsisimula ka kasi, mag-build ng team. Sino dito yung build ng team? Sino dito yung may team na? Sino dito yung walang pakialam sa tinanong ko? Joke lang. Oh, diba? Diba sa simula guys, pansinin nyo, yung network mo, or yung sales structure mo, sa simula, okay? Ito yung itsura yan. Zero. Kasi nagsisimula ka pa lang eh, correct? Tapos pansinin mo, nung nagsimula ka, grabe yung time na i-devote mo. GM may Zoom, GM may training, GM Sabado punta dito. Ang dami ko ng time na ginagawa. Wala naman akong kita. Nagkikita-kita tayo, pero wala akong kita. Tama ba? Nagkakapansin nyo? Diba? Guys realization to. Ganun talaga. Bakit? Kasi nagsisimula ka pa lang. You have to invest more time. Tama. Kasi hindi mo matulinya. Hindi mo po itong master. Hindi mo makabisado yung business. Mag-o-orient ka talaga. Attend ka talaga ng training. Pag nagpatawag si GM, pupunta ka talaga. Bakit? Mag-i-invest ka ng time.
Kala mo ba ang investment mo dito yung 17,888 mo? Hindi. It's actually the time. Yes. Kasi sabi nga natin, ano yung sabi ko kanina? When it comes to making money, money is not the most important na bagay. It's who you become. So paano ka gagaling? You have to invest time. Hindi mo pwedeng madaliin. Hindi mo pwedeng shortcutin. Great things take Eiffel Tower, maganda. When we are at Paris, nung travel incentive ng JC, 2018, sobrang amazed po ako, guys. Nakita yung picture kanina, diba? Pumunta ako sa ilalim nung base ng Eiffel Tower. Sobrang na-amaze ako. Sa mga nakakaalam, sa mga nag-aaral before, that was built way back how many years ago? Sobrang tagal na. Mga Hitler times pa, yung mga panahon pa ni Hitler, binibuild na yun, guys. Tama, 100 years plus yung Eiffel Tower. And so amazed, sabi ko, grabe Lord, no? Grabe Lord, no? Sige po itong bakal na to. Paano kaya nila ito ginawa? Dahil up to this day, 2026, buhay pa yun. And pag pumunta ka ng Eiffel Tower sa Paris, kala mo dati kasi sa mga postcard na nakita natin, kala mo structure lang yun. Kasi ang trip lang namin ng mga magbabarkada nung high school, punta kaming ABS-CBN, kala namin doon yung tunnel. Iba pala. Yung Eiffel Tower pala guys, naaakyat. Yung mga turista pwedeng sumampa sa taas, makikita mo yung overlook ng buong Paris, France. And one thing stuck into my mind, sabi ko, grabe no, lahat talaga ng bagay na great, lahat talaga ng bagay na matindi, it really takes time. You agree? Yes. Kasi kung you just imagine kung tinipid yung structure nung Eiffel Tower. Pag tinipid yung materialis, sinorkat yung paggawa ng pundasyon ng Eiffel Tower. Di ba, giba na yun? Yung mga, ayaw ka lang magsabi, yung control ka eh. Tama ba eh? Burj Khalifa or Burj Al Arab. What is the largest, yung pinaka-tallest building in the world? Khalifa, tama? Could you just imagine guys, how great yung si Lord na pag pumunta ka ng Dubai, ano yun eh? Desierto eh. Who would have thought na pwede pa na magtayo ng structure doon? To the point na yung dating sheikh or yung hari ng bansang Dubai, tinawanan ng mga tao na, baliw ka ba? Pagka magtatayo ng building dito, desierto to. Pero hindi siya nakinig sa mga nagtinegative. Tinayong niya yung building. And right now, that is the tallest building in the world. So what's my point? Tuloy ko natin yan. My point is very simple. What we're doing here in JC is more than just a building. Yun yung pangarap mo. Matibay na pundasyon. Kaya kung nahihirapan ka, umiiyak-iyak ka na ngayon, talagang sa bahay, totoo kaya to. Lord, kailan ba talaga yung diamond? It's okay. Kasi pundasyon yung inuuna. Ang problema lang, pag hindi ka aware, wala kang awareness na kailangan mo mag-spend ng time to learn the business. Kasi sabi nga ni mentor di mo kailangan maging magaling. Totoo. Tama? Pero sa umpisa lang. Eventually, kailangan mong gumaling. Bakit? It's a responsibility. Pag nagkaroon ka ng mga wholesalers and other organization, it's your responsibility. Yes. Pinasali mo yan. Pinaglabas mo ng 78 yan. Pina-G-Gibbs mo yan. Ma'am, halika sa cashier, G-Gibbs mo na yan. Kasi hindi mo alam gagawin. Paano mo siya tutulungan? GM, let's go! Ano gagawin? Tuloy-tuloy lang. Aray ko. Tapos hindi mo pa pinapaatin sa mga trainings like this. It's actually the time. Sa simula, ang dami mong i-devote na time. Ito yung resulta mo, yung checking mo, liit. Naman, yung grupo mo, liit. Liit din yung income mo. Pero ito yung matinding part. As you go on, you accumulate trainings and experience, darating yung time, ang liit na lang nung marker. Ayan, ang liit na lang ng i-devote mong time, pero yung network, grupo at income mo, ayan na, sabog na. See? Palapakan natin yun. So, guys, pag ganyan yung mental framework mo, hindi ka kakabahan. Kasi pag minadali mo, pangit eh. Yes. Imagine mo guys, pag saing ka, gutom na ako, todo mo yung apoy. O, ano yan sa sinaing? Patay, itong sunog. O, i-testing mo yung manok, ilagay mo sa oven. 1 million degrees. Ano nangyari? Sunog. Minadali mo eh. It takes time. Process. Respect the process. Take your time to acquire the necessary skills that you need in this business. Kasi ang makayaman sa atin, it's the skills. Nakuha mo natin? Yes. The question, GM Rai, why JC? Now, alam na natin, okay? Simple lang. Kahit
anong ganda ng industry, kahit anong ganda ng products, kahit anong ganda ng opisina, pero kung yung mga taong namamahala ay sablay, walang mangyari. And I'm so blessed. 2014, when I met this guy. That story, no? His name is, Boss Jonathan. So, yun yung conversation namin on February 12, 2014. When we joined JC Premier, ang liit ng office. Fun fact, trivia. Alam mo yung unang office natin nandito na sa tabi? Yung gold loop. May pento yung tapat ng Army, Navy. May meron diyang para condo. Ito yung opisina dati. Guys, ito na yun. Office na ito ng JC. Power na kami. Payaman tayo sa JC! Yes! Tapos ngayon, dala ng opisina nyo ngayon. Araw-araw may updates. Every other time, meron mga upgrades, may freebies. Wala kami freebies doon. Kayo may dropshipping, kami shipping lang. Ang hirap, ito matindi. Yung opisina, ito, magbabayad. Yung cashier, sa baba pa. And ask me what, yung pinaka-nakatawa, ask me what? Yung elevator, nangangain ng tao. Alam na mga OG yan dito. Pagpasok ka, may dalang bisita, mananalangin ka talaga. Lahat ng satot, tatawagin mo, Lord, sorry, di magsara. Bakit? Natitrip yung elevator. Minsan nagdalak. Minsan pinakamatagal, 5 minutes, nakastaka. So kakausapin yung client mo. Napresentan mo na nga nasa elevator. Ano yung business mo? Wait ka, sa taas. Pagpasok sa elevator, ay, na-stuck, patay. Ano mo, ang JC Premier, ay ganito. One on the left, one on the right, one right. Pagpati sa taas, bayad na eh. So those were the days, guys. Kaya, minsan pag nakakarinig ako na nagreklamo, natatawa talaga ako bakit hindi nyo alam yung pinaghirapan ng mga nauna dati. Right? Especially yung owners. I believe, ladies and gentlemen, importante yung partner o yung magme-mentor, yung mag-guide. It's not every day we can find someone na tao may pera, may ganito, at may ganito. Marami sa labas. Wala natin, di ba? Marami sa labas. May ganito. Grabe, ganito. Pero walang ganito. Mas wala pang ganito. Meron namang iba, may ganito nga, wala rin mga ganito. Wala rin ganito. Eh sa JC guys, yung dalawa nating mga mahal na mga bossing, Boss Joel, Boss Carl, mga kaibigan. Hindi lang meron ito. Hindi lang meron ito. May puso pa. Kompleto. And that's the reason why we decided to do JC up to this day. Tama? Ano ba? Of course, alam niyo na to. Credentials ng ating owners, right? No? Mga products natin, grabe. And last but not the least, ito. Meron ako na research. Gusto niyo share ko sa inyo? According to my research, sabi doon there are 3 fastest growing industry in the world today. Sa madaling sabi, kung gusto mo raw yumaman, 3 lang daw yung pinakamabilis na growing industry sa mundo ngayon. Ano yun? Number 1, pwede kang mag-involve sa information technology, katulad nito mga tao to. Yumaman? Yes. Pwede kang pumasok sa ganito. Katulad nila McDonald's, KFC, right? Or pwede kang pumasok sa ganito. Katulad ni Amazon, Alibaba. So, according to study, 3 lang sa buong mundo ang pinakamabilis. Now, point ko mga kaibigan, ba't ako pipili na ng IT? Ba't ako pipili ng franchising? Ba't ako pipili ng retailing? Eh kung nandito naman lahat sa JC. Kaya huwag ka nang tumingin sa iba. Huwag ka nang sumilip sa iba. Lagyan mo na ng harang yung sarili mo. JC lang. Pwede mo sabihin, JC all the way. JC all the way. Ayun na, JC all the way. JC all the way. Andito natin. Tama po? Tuloy-tuloy natin. Especially, bakit JC? Because we are going global. Tama? 2006, backstory. Huwag yung pansinin yung itsura namin dyan, ha? 2016, when we started JC Dubai. Sa mga nanonood, hello, sa mga leaders natin sa Dubai. No? Together with my friend, yung kumpare ko, si kilala ito, right? Idol to, si M. Kinichi Enda. When we started Dubai, para kami Neil Armstrong. Yung pinadala sa moon. Ganun. We went to Dubai. Guys, walang Prada. Walang opisina. Wala lahat. In short, illegal kami doon. Diba? Kausap kami dito, kausap kami doon. You know? Nakastay lang kami guys sa isang kung tawagin flat. Tapos ang tawag isa cortition. Alam niyo cortition? Partition na ako cortina. So siya, di ba? Yun. I guess yun. Yung harang ay cortina. Alam mo yun? Tapos magkakasama kami, yung asawa ko. Tapos basta ano-ano
kami. Sa isang flat, 10 ata kami. But those were the beginnings, no? And I'm so grateful na pinagdaanan namin yun. Kasi nga, guys, isipin nyo, coffee shop, kami nila Boss Joe, Boss Carl, doon na kami nagpa-planning. At naniniwala kami na sabi ni Boss Joe, Boss Carl, guys, tuloy lang tayo sa awa ng Panginoon. Pag ito gumanda, tutuloy-tuloy ito. Alam mo, kinalimutan nga ako eh. Hanggang ngayon, guys, yung dati mga pangarap lang, yung mga dating kwento na ng bossing natin, guys, nagkatotoo na. Ganun katindi yung JC, guys. Ganun katindi yung mga owners natin. Pag sinabi nila, ginagawa nila. Yun yung dahilan nila. Dahil kung pera-pera lang, pwede na silang magpahinga. Pwede silang gumarahi. Boss Joe, Boss Carl, pwede na gumarahi yan. Pero ba't hindi pa rin? Nasa Dubai ngayon. Noong nakaraan. Si Boss Carl, ang dami mga ginagawa, guys. Diba? Grabe yung dahilan nila. At yung dahilan nila, tayo. Tayo yung dahilan nila. Ba't sila lumalaban hanggang ngayon? Nakuha mo natin? Kaya manin dito guys, grabe to. Diyan kami nag-start. Ito yung opisina namin sa Dubai. Elite lang. Tama? Minsan, nag-rent ng hotel. Basta yan ang napaka-elite din. Pero would have thought guys, wala pa nun yung video. 4,000 plus square meters. Yun na yung akin ngayon. Kaya kung ngayon ay naglulugo-lugo ka pa dyan, naglulugmok-lugmokan ka, nagtatrama-trama ka, di tata para sa akin to. Guys, nahuhuli ka na. Kaya nga sabi ko, kung inalok ako, if possible ako mag-training, sabi ko yes. Bakit gusto ko ma-share? Gusto ko ma-take itong opportunity na to para ma-share ko sa mga kapamilya ko dito sa JC, mga kapatid ko sa JC na, guys, ito yung totoong laban, global. Kung ayaw ng mga Pinoy sa'yo, huwag ka mag-alala, ang dami ibang lahi. Ayaw mo, doon ka. Doon ako sa Dubai. Guys, nangyayari na. As of this moment, magkausap kami ni GMK, may mga Uganda, may mga taga-Africa na, or taga-Uganda, if I'm not mistaken, na pumunta na po ng Dubai. Nagre-ready na mag-market. Ayan na sila guys. Oh. So ano yung gusto kong mindset natin tonight, guys? Yung Pilipinas, it's just the tip of the iceberg. Hindi pa yun yun. Nandun yung totoong pera sa abroad. Ang tanong, are you ready? Kaya tayo babalik sa unang sinabi ko, why? Ba't mo kailangan gumaling? Ba't mo kailangan natin ng training? Because you need to be educated. Ano ba yung industry? Kasi pag dinala ka sa abroad, Lord, bigyan mo ko ng foreigner, ng diamond, ng paying, ng mga wholesalers, ibinigyan ka. Eh, ang gagawin mo, hindi mo alam. Baka pag nag-present ka ng bilog, yung bilog mo maging clouds sa kaba mo. This is you. Diba? Eh, simpleng bilog lang yun eh. Sa kaba mo, ginawa mo clouds. Tapos ibig sa straight line, naging zigzag, naging kickzag. Kapag natin guys, you need to be prepared. Now you know why. Kaya pag itatanong sa'yo, Jay, ba't kami natin ng training? Alam mo na kung bakit? Tama po ba? Are you learning guys? Yes! Tuloy-tuloy natin. Grabe guys, alam mo, yung katawang lupa ako nandito sa Pinas, pero yung utak at kaluluwa ko nandun sa Dubai. Gusto ko na bumalik sa Dubai. Tama? Grabe guys, grabe talaga. Kaya pag dito, ayaw nila, it's okay. Move on ka na. Right? The question, siyempre, how? Patapos na tayo, okay lang? Yes! Now the why is here. Now everything is clear, right? Bakit maganda yung JC? Ano nipapayaman sa atin? Paano? Paano ba natin gagawin? Okay? Eto na. Walang iba kundi i-adapt mo yung ginagawa ni Henry C. Okay? Ako lagi ako nag-o-observe kasi guys. Bakit? Kaya pala mayaman si Henry C. Tingin nyo guys ha? Leaders, magagamit ito sa presentation. Tingnan nyo. Bakit mayaman si Henry C? You want to know why? It's all because he himself, when he was still nasa mundo, ay gumagamit din ng law of leverage. Do you agree? I'll show you. Si Henry C. guys, may left sales group yan. Ang pag-alaga ng SM. Okay? Meron siyang right sales group, CBDO. Yun nga lang, yung mga tao sa ilalim niya, ang tawag employees. Ano yun? Binabayaran niya yun to work for him. Do you agree? Sa BDO may 1,000 employees. Possible? Bawat employee, assuming, nag-render ng take 8 hours. Merong 8 hours din sa BDO. Lumalabas, 1,000 employees times 8 hours, there's a total of 8,000 hours working under ng company to. Do you agree?
Ano naman itong company to, meron din 8,000 hours. Kaya tama yung narinig ko, pag kinumbay mo, nag-pair. Ha? Nag-pair. Diba? Yung 8,000 hours ng SM at video, there's a total of 16,000 hours. Not 24, advance ako eh. 16,000 hours working for Him. And you know what guys? God is so good. Tama? Kasi, aral na aral at planado kung paano tayo mabuhay. Sa isang araw, ilang hours meron? And that 24 hours is equally divided into 3. Alam niyo yun? 8 hours work, 8 hours sleep, 8 hours for recreation, family, and so on and so forth. So, if you try to get yung time sa work, tapos ilaan mo sa sleep mo, mako-compromise yung work. Tama? Kung babawasan mo naman yung tulog mo at ilalagan mo yung oras na yun sa work, compromise naman ang health mo. So, it should be a balance. So, pag mathematically speaking, kung mag-iisip ka mabuti, talagang hindi natin matalo kung mamang to. Bakit? 24 hours ka lang eh. I've seen a lot of people nag-work sa Canada kung mga members, 16 hours sila nag-work. Pero bilang 16 hours, hindi na nila kaya. Walang tao kaya mag-work ng isang buong araw. So, kahit anong gawin natin, tao ka lang. Sabi mo sa katabi mo, friend, tao ka lang. Diba? Kahit anong gawin natin, limitado talaga yung time eh. Pero bakit siya nagkaroon ng 16,000 hours? It's all because of the law of leverage. May mga tao under him who works for him, kaya naman guys, kahit itutulog, may kita. Yes. And guess what? Ask me what? Pwede mong kopyahin yung framework. Di ba ito rin yan? Wala ka nga ng SM, okay? LSG nga lang, left sales group. Tama? Meron kang RSG, right sales group ba? Sino ka? I'm Henry, ha? Di ba? Saan ang company mo? LSG. Ano company mo? RSG. Right? Ito matindi. Kay Henry, he has to pay employees para mag-work. Ikaw ang matindi, hindi mo kailangan bayaran. Kailangan mo lang sila turuan, ma-motivate, ma-equip, ma-inform, ma-educate, so that yung mga tao or partners na papasok sa'yo, dadami din. Magkakaroon tayo ng 1-5-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 
marketing plan, pag ikaw ay crown black diamond, how much is the maximum income potential? 13.9 million every month. Same structure, same framework, hindi mo nga lang kailangan maglabas ng malaki. Kasi in reality, kung gusto mo mag-SM, hindi lang sapat 78, hello? Not even your diamond capital, hindi sapat ng kalating milyon. Billion ang kailangan mo. Eh dito, binibigyan tayo ng JC ng opportunity, ng pagkakataon for as low as 78, pero kung may kakayahan, mag-diamond ka na agad, tama? Para magawa mo yung malaking income potential. Are we clear? Yes! So that's why yan hamang na dito. Now moving forward, tapos na tayo. Okay? How to do JC? Simple lang. Ang suggest ko is what? Mag-set ka ng goals. Very important na may goal ka. Kasi pag wala kang goal, wala kang inaay, wala kang mapa, wala kang blueprint, blinded ka. You will be lost. Hindi mo alam yung purpose mo. Tama? Kaya, pagkatapos ito guys, aside from your dream boards, mag-set ka ng goal, magkano gusto mong kitain. Any amount you do, bahala ka, i-dictate mo. Tapos gawa mo ng breakdown. Okay? Gawa ka ng calendar to, alamin mo kung ilan kailangan yung production per week. Hindi ko na i-breakdown ha. I-breakdown mo magkano yung production or ilan dapat yung production na kailangan mo for you to meet your goal. Nasusundan ko natin. I-clear mo ilang packages ang kailangan, ilang production yung kailangan, okay? And importante sa lahat, speaking of building an organization, kasi guys, pag wala kang organization, pag wala kang network, pwede kang kumita pero mas mabilis kung makaka-build ka ng team. At para maka-build ka ng team, it's very crucial for you to what? Get clients. Mag-invite ka. Intentional. As to kung paano, there are a lot of ways sa strategy ng team mo. Maraming scripts right now, maraming pamamaraan right now, may Facebook ads right now, at dami. Hindi ka tulad nung araw, kami ni Ma'am Sel nung araw. For us to get clients, magpa-flyers po kami. Pupunta, tambay ako ng Mega Mall sa may Power Books, ang tawag is mamumusakal. Ano yun? Yung pag gumiti, patay ka sa akin, recording kita.
Ha? Gusto mo yumaman? Let's go! Kakausapin mo agad, bilog-bilog agad. Those were the days. Ngayon, ang dami pamamaraan. Tama, yung mga top earners right now, nag-impress ako. Sobrang akong na-amaze sa kanila. Grabe, Facebook ads lang. So, ang dami ng, mas mabilis na ngayon compared before, right? Ano ba? Siyempre, yung process, kailangan yung team mo, meron kayong system, which is alam ko namang meron. No? Tandaan nyo guys ha, yung business natin, with your business partners, goal natin is pagtulungan. Clear? Yes. Hindi mo siya empleyado, hindi ka niya boss. Hindi mo ako kalila, hindi rin kita kalila. We are what? Business partners. So since this is your business at partners tayo, please do your job. Eh GM, di pa ako marunong mag-present. Eh di trabaho yun ng isang partner natin mag-present. Eh GM Brian, hindi ko pa kaya mag-training. Eh di trabaho ko yun. Kung may pagkakataon na makapagsalita ako dito, dalhin nyo. Partners tayo eh. Iba bang GMs tayo? Sila GM Jumong, sila GM Christian, and the rest ng mga GMs here. Tulungan tayo dito. Yung hindi mo kaya, magpatulong ka dun sa kaya. Pero it doesn't mean nasasamantalayin mo siya. Dala ka na ng dala, di ba? Do your part. Do your assignment. Mag-aral ka na slowly. At least alam mo man lang ba mag-ABC rule? Alam mo man lang ba mag-tour? Alam mo man lang maglinis ng kalat dyan? Nakita mo dyan may kumain? Tanggalin mo. O ikaw mismo kumain ka. Huwag kayo magtapon ng basura dyan. Tama eh. Simple lang ng mga bagay, tama? Pero yung simple na yun, it will become habit. And eventually, habits. Because who we are, those are the results of our past habits before. Kung mahirap tayo right now, probably yung habits ko dati, pahirap habits. And who we are in the coming future, yan ang depende sa decision natin. Natututo mo tayo? Yes. And before I end, I would like to show you guys a simple video. Okay? Tapos na po tayo, no? And with this video, guys, you will understand and you will realize gaano kaganda yung negosyo natin at bakit mo to dapat ipagpatuloy. Please watch this video. Ikot-ikot pa siya. My name is Brooke Hedges, author of the best-selling book, The Parable of the Pipeline. I open my book with a story about Pablo Bruno, who take two very different paths in their quest for financial independence. What you're about to see is the delightful animated story of their adventure. So, sit back, relax, and enjoy the life-changing lessons in The Parable of the Pipeline. Far away, in a small village, near a beautiful valley, lived two friends, Pablo and Bruno. They were both young and dreamed of a better life for themselves. They often discussed their dreams about how they would become the most successful men in the village. They weren't afraid of hard work, and they searched for opportunities to help realize their goals and achieve their dreams. One day, an opportunity presented itself. The mayor of the village decided to hire two people to bring water from a spring up on the mountain, across the mountain, back down to the village. They were to be paid based on the amount of water delivered to the village. Bruno and Pablo enthusiastically got to work. Every day, from morning till evening, they carried buckets to and from the spring. They worked hard, carrying water to the village. In the evening, they returned home with their day's wages. Bruno was satisfied with his work and the money he earned. He was sure that with this work he could achieve his dreams. Bruno thought that to increase his wages he could use bigger buckets to bring more water each trip.
He believed with a larger income, he would soon be able to buy a cow and the house that he dreamed about. Now, Pablo was not satisfied. At the end of the day, his back and hands ached, and he was exhausted. He was looking for an easier way to earn more. One day, an idea occurred to Pablo. He imagined building a pipeline to deliver the water from the mountain spring to the village. With this pipeline, he could get more water to the village without carrying buckets back and forth from the spring to the village. So he got very excited about his idea and began to plan. Pablo, of course, shared his idea with his friend Bruno and asked him to join with him to work on and help build the pipeline. Bruno thought the idea was crazy. All Bruno could think about was what his money could buy today and how to get it quicker. He felt that building a pipeline would slow him down and delay him in achieving his goals. Instead, Bruno got bigger buckets and went more often back and forth fetching water. He was sure that with this method, he could make more money. Pablo decided to build a pipeline on his own. He understood that it would not be easy to build, and it would take time to complete the pipeline. Pablo knew that it could take several years to finish, but he set his mind on his goal. Every day, he worked and carried water like before. But on weekends and during his spare time, he worked hard to dig in the rocky soil and build his pipeline. In the first month, there was little to show for his work. Bruno and the villagers laughed and teased him. They called him Pablo the Pipeline Man. During this time, Bruno's income doubled. He'd already bought a cow and a bigger house. His lifestyle changed. He now spent time after work in the bar, enjoying his hard-earned wages from delivering water. What Bruno didn't realize was that his body was starting to stoop from carrying heavy buckets every day. His face looked worn and his body tired. Soon, he began to carry less and less water due to the wear and tear on his body. Month after month, Pablo worked. Soon a year passed, and then a second year. Finally, Pablo finished his pipeline. He now used his pipeline to deliver water to the village instead of carrying buckets. Pablo was now earning more money than ever before. The water continued flowing to the village while Pablo wasn't working. While he slept and ate, the water flowed. Pablo was happy and proud of his insight, persistence, and hard work. Now his income flowed as long as the water flowed through his pipeline. Alright, palakpakan naman natin ito. Guys, The story of Bruno and Pablo is a reflection of just life. like Pablo, parang tayo ni kahit lang. Pinagtatawanan ka sa simula. Minimisinterpret ka nila, nilalait-lait ka nila. Barley man ka daw. Barley girl ka daw. Diba? Pinagtatawanan tayo. Pero what they don't understand is that we're actually building a pipeline.
Sa simula matagal, sa simula mahirap, pero the moment ma-build mo na yung pipeline mo, yung business mo dito sa JC, yung network mo, yung grupo mo, yung knowledge mo about the business, ito matindi. Kahit ayaw mo na, meron ka pa rin cheque sa JC.